Zone 2 is not overrated because it works. Zone 2 is overrated because people expect it to do things it was never designed to do. The best training is not the training everyone is talking about. The best training is the training that solves your biggest limitation. Okay, so nandito ako para pag-usapan yung isa sa pinaka-controversial na topic sa running. When it comes to running, wala tayong ibang ginawa kundi mag-isip ng kung ano ba dapat yung training na gagawin natin, kung ano ba dapat yung ginagawa natin every week, ano dapat yung iniiwasan natin, ano yung hindi natin ginagawa. Usually, karamihan sa atin, ginagawa yon, naghahanap tayo ng training plan, naghahanap tayo or nagre-research tayo kung ano dapat yung gagawin natin on a daily or on a weekly basis dahil sa isang reason lang, para maabot natin yung goals natin. And usually, yung goals natin na yun is nakukuha siya sa mga race na sinasalihan natin. Yung mga events, yung mga fun runs, and may mga iba-iba tayong preferred na distance. So, hindi tayo pare-pareho ng preferences when it comes sa kung anong race yung sasalihan natin. Merong mga tao na mas prefer yung 5K, mas prefer yung 10K, or yung iba half marathon, yung iba gusto naman is full marathon. And meron din naman yung mga gusto yung ultramarathon, for example. So, depende sa isang goal, depende sa kung anong distance yung goal mo, depende sa kung anong time yung goal mo dun sa distance na yun, iba-iba yung way na pwede nating i-approach yung training. Bukod sa kung ano yung goal mo, importante din na i-keep in mind is yung sarili mo. Nasaan ka ba ngayon? Ano yung PR mo? Saan ka ba mahina? Saan ka ba malakas? So, importanteng malaman yung mga bagay na magde-determine ng kung ano dapat yung magiging training natin. When it comes sa pag-determine ng kung ano yung gagawin nating training, sisimulan muna natin sa assessment. Magsisimula muna sa sarili natin. Ano ba yung mga weaknesses natin? Yung mga injury na usually lumilitaw? Ano ba yung nagkakos nun? Ano na ba yung personal best natin? Ano na ba yung longest run natin? Ano ba yung schedule na sustainable para sa atin? And bukod sa pag-alam ng kung ano yung kailangan natin para sa sarili natin, importante din na kailangan nating malaman yung kung ano yung kailangan na training para dun sa goals natin. Like for example, yung pagtitraining sa 5K is iba sa pagtitraining sa full marathon or sa half marathon. So iba yung training na ginagawa doon. Pero lahat ng training merong isang iniikutang principle. Yun yung zone 2. I'm sure madalas mong marinig or madalas mong makita sa mga reels, sa mga YouTube videos na kailangan mong mag-zone 2 or kailangan tumatakbo ka ng mabagal. And pinapakita rin na yung mga elite runners, yung mga taong mabibilis, yung mga taong kayang tumakbo ng mahaba, marami silang zone 2 sa training nila. Sabi nga nila, usually 80% ng training nila is zone 2 lang. So, nagkaroon ng parang misunderstanding, lalo na sa mga beginners, ng kung ano ba talaga dapat yung purpose or kung paano ba dapat ginagawa yung zone 2. Para saan ba talaga siya? Marami kasi ngayon yung mga beginners, masyado silang obsessed sa zone 2. Akala nila yung zone 2 yung sagot sa lahat. So, majority ng training nila or lahat ng training nila mismo is puro zone 2. Pero, kung yung zone 2 yung sagot sa lahat ng mga runners na tumatakbo dapat ng mabagal, then sila dapat yung mga elite. Ito yung bagay na hindi naiintindihan ng karamihan. Or ito yung bagay na hindi naisip ng iba. Zone 2 is a tool. Isang example is yung isang martilyo. Alam nating lahat na sobrang useful ng isang martilyo sa paggawa ng isang bahay. Pero hindi ibig sabihin na yung martilyong yun lang yung kailangan para makabuo ka ng isang bahay. Isa lamang siyang tool or ginagamit mo dahil meron siyang specific na purpose. Meron siyang kayang gawin, meron din siyang hindi kayang gawin. So, hindi ibig sabihin, yun na yung gagamitin natin para sa lahat. Same yan sa zone 2. Meron siyang specific purpose, meron siyang use, pero hindi ibig sabihin na yun na yung sagot sa lahat. Hindi ibig sabihin na ayun lang yung kailangan mong gamitin sa training mo. Maraming benefits yung zone 2. Hindi ko na kailangan i-name dito kung ano yung mga benefits nila. Importante yung zone 2. Hindi ko sinasabi na tigilan dapat ng mga runners yung zone 2. Hindi ko sinasabi na hindi siya maganda sa training mo.
And hindi ko sinasabi na mali yung sinasabi ng iba. Pero nandito ako para i-clear yung mga misconceptions ng ibang mga beginners. Kasi hindi nila talaga alam kung paano ba dapat i-design yung training nila. Kung ano ba dapat yung gagawin nila. Yung ibang mga runners kasi, or karamihan sa mga runners, hindi nila naiintindihan yung adaptation. Hindi nila naiintindihan kung paano ba talaga mag-improve. Yung improvement, nakukuha siya by attacking your weaknesses. So first of all, you need to identify your weakness and then fill those gaps. For example, kung mahina yung speed mo, kailangan mong mag-add ng speed. Mag-add ka ng strides or konting mga speed workouts. For example, mahina yung threshold mo, mag-add ka ng threshold workouts. Or for example, mahina yung durability mo, then mag-add ka ng volume. Mahina yung endurance mo, mag-add ka ng endurance, mag-add ka ng long runs. Pero yung problema is yung karamihan sa mga tao, ginagawa lang nila na sagot sa lahat is yung zone 2. Kahit na alam nila ano yung weakness nila, zone 2 pa rin sila ng zone 2. And isa rin sa nakikita ko is yung zone 2 daw yung pinaka nakakapag-lose ng fat. Kapag tumatakbo ka nga naman ng zone 2, majority sa ginagamit mong energy is fat. Pero hindi ibig sabihin na ayun yung pinaka best way sa pag-lose ng weight. Hindi ibig sabihin na ayun yung pinaka training para makapag-burn ka ng calories. Para mag-lose ka ng weight, kailangan mong mag-burn ng calories. Kailangan mas marami kang ma-burn na calories kaysa sa kinokonsume mo. And zone 2, usually, is hindi yung way para ma-burn yung mga calories na yon. Yes, majority sa ginagamit mo as fuel is yung fat. Pero hindi ibig sabihin na ayun yung pinaka madaming calories na ginagamit mo. Kailangan mo ng proper balance. Kailangan mo ng balance ng intensity. Kailangan mo rin ng balance ng zone 2. Speaking of adaptation, marami sa mga runners yung nagtataka kung bakit hindi na sila nag-i-improve. Marami sa mga runners yung nagtataka kung bakit hindi sila bumibilis. Hindi nag-i-improve yung mga personal record nila. Yung sagot dyan is yung katawan mo kasi, nakikinig lang siya sa kung ano yung pinapagawa mo sa kanya. Kung lagi mo siyang pinagja-jogging, lagi mo siyang pinag-zone 2, lumalakas yung katawan mo sa pag-handle ng zone 2. Pero hindi ibig sabihin na bibilis ka na sa race. Kung lagi kang nag-i-sprint, lalakas yung katawan mo or bibilis yung speed mo sa sprint. Pero hindi ibig sabihin na mag-i-improve na lahat doon. Kailangan mo ng structured training, kailangan mo ng balance ng easy running, threshold running, speed work, long runs, etc. So you need to ask yourself, what adaptation do you actually need? Hindi lang kung ano yung sinasabi nila online. Ano ba yung weaknesses mo? Ano ba yung kailangan mong gawin? Or ano ba yung kailangan mong i-improve sa katawan mo para mag-improve yung race time mo? Yung 5K time mo, yung 10K time mo, yung half marathon time mo, or yung full marathon time mo. Ano ba yung kulang sa training mo ngayon? Ano ba yung hindi ma-handle ng maayos ng katawan mo ngayon? Ayun yung kailangan mong gawin. And syempre, hindi ko sinasabi na ayun lang yung gagawin mo all the time. Merong tamang dose para sa lahat. Merong tamang dose para sa zone 2. Merong tamang dose para sa speed work. Meron din tamang dose sa recovery. So in conclusion, para mag-improve ka, unang-una, kailangan mong ma-identify kung ano yung goals mo. Pangalawa, kailangan mong ma-identify kung ano yung weaknesses mo. Pangatlo, kailangan mong malaman kung ano yung training na kailangan mo para ma-improve yung mga weaknesses na yon.